Sa paghingi ng saklolo ni VP Sara Duterte sa Supreme Court para bigyan siya ng TRO, Temporary Restraining Order, para sa kanyang impeachment cases. Grabe itong si Sara Duterte, no? Ilang araw namang niyabang nito eh. Ang sabi niya pa, masakit daw na iwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach. Pero ngayon na bahag na ang buto dito at takot na sa maaring kalalabasan kung sakaling ituloy na ng Senado o umpisa na ng Senado ang kanyang impeachment case sa salang pandarambong korupsyon sa kanyang pinamumunuang Office of the Vice President, lalong-lalo na sa DepEd, sa usapin ng confidential funds at created sa pamilya ni BBBM, kanya sa kanyang asawa si Lisa Araneta Marcos, kay Speaker of the House Martin Romualdez, at sangkot din ito sa extra judicial killings nung naupo siya ng mayor ng Davao City. Grabe, no? Alam niya talaga na guilty siya, hindi niya masagot nga ang imbitasyon ng mababang kapulungan na humarap siya para ipagtanggol at sabihin kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan sa kanyang confidential funds. At ngayon talaga, gumagawa sila ng paraan kasama ang kanyang mga matikang abogado na humingi ng TRO. Ang yabang-yabang nito, tapos ngayon alam niya na maaring buksan ang kanyang bank account para maipakita sa Senado nga kung saan nga dinala ang pera na sinasabing kinamkam niya na hindi niya maipaliwanag kung saan niya ito dinala. Talagang iimbestigahan siya ng mga senador sa kanyang pinaggagawa sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President, at doon mabubuking na siya kung saan nga niya dinala ang pera ni Juan Pasang Cruz. Sa tindi ng hirap ng buhay dito sa Pilipinas, na sa walang humpay nagpagtaas ang presyo ng bilihin, kudo gasolina, mataas na inflation, at sinasabing maraming bayarin na dumarating kay Juan Pasang Cruz tuwing katapusan ng buwan sa kanilang due date o due day. Talaga namang maari talagang hindi niya talaga masagot kung saan niya dinala ang pera ng mamamayang Pilipino, na kinakabahan na ang kanyang team, lalong-lalo to si Inday Sara, na maaring pag na-impeach siya, hindi na siya makakabalik o makakaupo sa anumang opisina ng gobyerno, lalong-lalo sa kanyang inaasam na pagtakbo sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. Nakakalungkot lang kasi sa usapin ng korupsyon ay talagang mabubuking na si Sara Duterte. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamadyak dito sa pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating buhay, dito sa ating mahal na inang bayan.